morning, Yusek. Kahapon po ay naglabas ng statement si VP Sara and she reiterated that the complaints against her are not supported by evidence. Sabi niya po, hindi magiging makatotohanan ang mga kwento lang sa paulit-ulit na pagpilit na may banta kahit wala naman, pag-iimbento na may assassination at paglikha ng mga gawa-gawang ebidensyang susuporta dito. Ano pong masasabi ng malaki? So, ang Vice Presidente ay naniniwala sa kanyang sarili na wala siyang ginawang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ng unang ginang at ni dating House Speaker. Kahit kitang-kita na sa buong mundo ang kanyang mga tinuran, ang kanyang galit at ang kanyang mga pag-amin na siya ay kumausap ng isang tao na handang pumatay. At ang kanilang agreement, inamin niya. Nagkaroon na ng meeting of the minds ang dalawang nagpapapatay at isang willing pumatay. Ano ang sasabihin na paulit-ulit na walang basihan? Since it was the Vice President who admitted in this video that she had already talked to a person who was willing to kill the President, the First Lady, and the House Speaker. Ano pa ba ang dapat napatunayan? Ang mga pag-amin na ganito, ayon sa rules of court, kapag may pag-amin at gina-justify lamang nila dahil mismo ang abogado niya ang nag-justify kung bakit niya nasabi ang ganong klaseng mga salita, unconventional, hindi normal na pagkilos at pananalita o pag-react, ang burden of evidence ay nagsishift sa tao na umamin na siya ay magpapapatay. Ang prosecution sa totoo lamang ay hindi na dapat magbigay pa ng additional evidence dahil ang pag-amin na ito ay nanggaling mismo sa Vice Presidente. Dapat sila magpatunay ng justifiable reasons nila kung bakit nila ito, or rather, bakit niya ito ginawa at sinabi. Sunod na tanong mula kay Clizel Pardilla, PTV. Good morning, Yusek. Yusek Defense Counsel Mark Vinluan during the impeachment trial emphasized their position that the statements made by VP Duterte were not threats in the first place dahil ito raw po ay pagtugon lamang sa Q&A. Kung ito ay hindi threats, ano pa ba ang maaari nating i-define sa salitang threats? So, ang ganitong klase na pagresponde ay normal at dapat na i-justify at i-tolerate? Tandaan po natin, ang pinagbantaan dito, hindi lang actually pagbabanta, dahil may kinausap na tao na handang pumatay. Ang sinabihan, ang tao na nais ipapatay, ay ang Pangulo, First Lady, at dating House Speaker. Hindi ito simpleng grave threats na maaaring isampa dyan sa korte. Hindi involved dito ang simpleng tao. Ang pinag-uusapan po natin dito ay Pangulo. Ito ay issue about national security. Ibig bang sabihin ng kanyang mga abogado na kahit sino na lamang na Pilipino o kahit sinong tao ay dapat or maaaring magbanta sa buhay ng isang head of state? Hindi normal ang ganitong klaseng depensa. Kaya sasabihin nila na isang pa na lang to sa korte, hindi po to simpleng grave threats. Ang pinag-uusapan natin dito ay buhay ng Pangulo, buhay ng head of state ng Pilipinas. At ang nagbabanta ay hindi rin simpleng tao, Vice Presidente, na umamin na siya ay mayroong kakilalang killer. Hindi pa ba assassination plot ang pinagsasabi ng Vice Presidente noon? Kung hindi, ano yun?
Wala siyang binanggit. Sinabi lang, paulit-ulit na assassination plot. So kung hindi ito assassination plot at walang pagbabanta sa buhay, ano ang ginawa ng Vice Presidente? May iba ba siyang meaning sa mga sinabi niyang yon? In the first place, wala siyang dininay na ito ay kanya sinabi. Gina-justify na lamang nila kung bakit nila ito sinabi. 2 reasons kung bakit niya daw ito sinabi ayon sa kanyang mga abogado. Una, di umano ay oppressive ang House of Representatives patungkol kay Attorney Zuleika Lopez. Pangalawa, dahil di umanong may grave threats. So itong mga justifiable reasons na to, since sila ang nag-bring up, sila ang dapat magpatunay kung totoo ito.